Ang title sa atong topic na pagatunan karon, make Christ a center in our heart. Ibuha si Kristo mamiyong sentro sa atong tagsak panimalay. Ang atong kidix makita sa Isaiah 39 versikulo 4, yan nagsilig siya ano bala ang nakita sa imong balay. Tumangan ko lang tutupan ng Diyos, kaya nakas kita sa ansang na langit, salamat Ginoo sa gayon ng ginhatag sa amon. Salamat Ginoo kami makikiusa kanimo sigtak nas ko kung kami siyempre kamayo sa ngalan ni Jesus. Ang karakter nga atong pagatunan mga utod karon nagkahamtang ini siya sa kasaysayan sa hari sa Israel nga si Hezekias. Kung aton madungduman, anak siya sa hari sa Israel na malinapason na tubangan sa Dios. Apan si Hezekias siya nangin matinumanon sa Ginoo. Disconnected. Bisan pa ang iyang kamay malinapason, apang si Hezekias nagmatinumanon. Hezekias o kung Isaiah 38 versikulo 1 nagsiling ang lang kasulatan. Sa sabtong adlaw si Hezekias nagpasakit nga sa kamatayon, kang nag-abot sa iya ang kay Isaias ang nga manalag na nagsiling sa iya ang ini ang ginasiling sang Ginoo, ipahamtang ang sinagakaigo ang imo panimalay, kag mapatay ka kag hindi ka mabuhi. Mga utod, siling sang record sa lang kasulatan. Si Isaias isa ka taong matarong at tubangan sa Dios. Apan ang pagkamatarong ni Isaias hindi ni mahimo nga na-exempted siya sa ginatawag kamatayon. Bisan ano kita kamatarong utod, mag-aabot ng kamatayon sa kinabuhi sa tao. Siling sa balang kasulatan, ang pulong sa Diyos nag-abot kay Isaias sa ginhambalan niya si Hezekias. Ipahamtang ang imong panimalay kay manukaw, kay ikaw mapatay. Si Hezekias mga utod, isa ka taong matarong at ubangan sa Diyos. Ang Diyos nakakita sa kinabuhi siningahari. Busa si Hezekias kinhambalan sa Ginoo, ipahamtang ang imong panimalay. Botsing ganon kinahanglan ni Hezekias ang di siya mapatay, mapasiguro ang iyang panimalay na mag-aalagad sa Diyos na iyang ginaalagad. Botsing ganon pagit sa Ginoo, si Hezekias mahimo nga ehemplo sa iyang mga kabataan kag sa iyang kaapuan. Mahimong ehemplo mga utod. Botsing ganon, kita nga mga ginikanan amo ang mag-auna sa pag-alagad nga matinumanon sa Dios, magasunod lang ang mga kabataan. Hindi kang ginikanan amo ang magsunod sa kabataan. Yari karon si Hezekias ginsingganan sang Ginoo pinaagi kay Isaias nga propeta. Ikaw pagka mapatay sing totoo, kay ikaw nagbalatian sang balatian sa kamatayon. Mga utod, may balatian nga daw hindi ka pa mapatay, pero may balatian nga imo na inog kamatay mga kautuan. Sa versikulo 2 nagsiling siya, si Hezekias nagatubang sa dingding kag nagpangamuyo sa Ginoo. Bisan ikaw sa kahari, bisan isa ikaw pagamhanan mga utod, ang katapusan naton nga dalangpan sa atong kinabuhi amo ang Dios. Si Hezekias sa pagkabati niya sini nagatubang sa dingding sa iyang balay. Kag sa pagatubang sa dingding sa iyang balay nagpangamuyo sa Dios. Botsing ganon nahangpan ni Hezekias na ang pinaka-epektibo sa kinabuhi sa mga tao amo ang pagkamapinangamuyoon, a prayerful life sa isa ka tao. Kung walay koneksyon ang tao sa Ginoo pinagis pag pangamuyo, walay kahog sa iyang kinabuhi. Verse 3. Aring pangamuyo ni Hezekias. Dumduma karon o Ginoo, ginapatiluoy ko sa imo kung paano ang paglakad mo sa tubangan mo sa kamakuran. Kag himpit nga tagipusoon,
kag naghimo sing maayo sa imo ikululok, kag si Ezekias naghibig sing tao. Si Ezekias, mga utod, may ara siya sing rason. Si Ezekias hindi mahuya magsiling sa Dios, Ginoo, ikaw nakakita sa kahimpit sa akong tagipuson. Ay wala na sing makakita sa atong tagipuson kung sa atong kasing-kasing. Luwas ang Dios. Si Ezekias ay siya mahuya na naghambal sa Ginoo na ikaw, O Dios, nakakita sini. Kag ang record nagasugid sa aton, kag naghibi si Ezekias sa tubangan sa Dios. Verse 4 and 5, yari sa batsa ino. Nag-abot ang pulong kay Isaias halin sa Ginoo. Amo ini ang ginasiling sa Ginoo, ang Dios ni David nga imo ama. Napamatian ko ang imong pangamuyo, nakita ko ang imong mga luha. Yari karon bugangan ko ang imong mga adlaw sing napulong 5 kabugat. Ang record nagsiling, napamatian sa Diyos ang pangamuyo ni Ezekias. Praise the Lord, mga utod. Ang pangamuyo sa isa ka matarong nga Diyos o matarong nga tao, ginapamatian sa Diyos paya. Kag siling pa niya, nakita ko ang imong mga luha. Nakita sa Diyos ang kasubo sa isa ka tao na nagapanawagan sa Ginoo. Yari karon siling sa Ginoo, nakita ko ining tanan. Kaangay sa iyang pagkakita sa mga luha ni Ana na naghibi tungod kay Wais sa sukat. Nagapaintindi sa aton mga kulturan nga ang Dios may ara kabalaka sa matag isa sa aton. Ang Dios nagatanaw sa aton mga kalistanan sa kinabuhi. Kung wala kasing sudan karon, ang Dios nagatanaw sina. Provided na kita hindi magbiya sa tubangan sa Ginoo. Nakadumdum ako mga utod sa isa katigulang sa iglesia dito sa Bukidnon na 1970s pa. Krisis ang panahon. Nagabot ang iyang adlaw na tawhan. Di kay krisis na may lang siguro ang iyang ginanda. Ini true to life story mga kapatid. Agoy kay tigulang masya sa iglesia, damo nakakilala, damo nagkanto sa iyang balay. Why na sing inong pasundaan sa mga tao? Man masyado kahluya kung ay pinag-ipakaw, di ba? Ang inimo sa tigulang sa iglesia, mga kung nagsulod siyang kwarta. Nangamoyo sa iyang Diyos, nangamoyo sa imong Diyos, nangamoyo sa atong Diyos. Dugay-dugay mga utod, nag-abot ang isa kahangin na medyo kusog-kusog na hangin, may dala nga ulan na hindi manggit munog prehas kahapon. Dugay-dugay naglinagapok sa atop sa balay sa tigulang sa iglesia. Ay, pagka dugay-dugay ang mga bisita nagtinalagan mga utod. Mansing pinanakop sa karuan na nakakinamang-kamang nila sa palibot sa perti kadamo mga kauturan. Na kay ang Diyos nagapamati sa imo kag sa aton pangamuyo. Nakita niya ang aton mga problema sa aton kinabuhi. Siling ni sang Ginoo kay Isaias sa kay Ezekias, dugangan ko ang imong kinabuhi. Pagkanami mga kauturan, dugangan ang iyang kinabuhi. Sing pilakto ito. 15 ka mga tuig, dugay-dugay pa no. Kung pananglitan kita karon, dugangan sa Ginoo 15 ka tuig, imodyo pila ni edad mo? 51. Ha? 51. Plus 15, 66 ka na. Arang-arang Ginoo, senior citizen ako. Magabaton pa ko sa akong pinsi. Amo na siya. Tingin para sa ako, dugangan sa Ginoo kinabuhi ko ba? Damo na kita. Verse 6. Siling sa Ginoo, binayag Isaias, luwason ko ikaw, kay ining banwa sa kamot sa hari sa Assyria. Kag apingan ko ining banwa. Siling sa Ginoo,
Apinan ko ikaw. Luwason ko ikaw. Kagini nga banwa sa kamot sa Assyria. Kay sa sadtong panahon mga utod ang threat ara sa Assyria. Ang Assyria lapitanay lang yun na. Lapitanay lang yun na. So, ang saad sa Diyos, ano ko no? Buligan ko ikaw. Luwason ko ikaw. Mga pagkanamit. Ano man ang atong problema sa iyong kinabuhi sa isang Ginoo, buligan ko ikaw. Luwason ko ikaw. Verse 7. Ini mangintanda sa imo gikan sa Ginoo. Nga himuon sa Ginoo ining butang, mayagin pamulong yari karon, paisulon ko ang Singapulo kaalintaga, ang landong sang alintaga nga nagapaubos sa taknaan ni Akas. Paagi sa adlaw, gani ang adlaw nag-isol Singapulo kaalintaga sa taknaan diin nagpaubos sini. Tindihan niyo to? Talog mo pagkainilunggo. Ang alintaga step. 10 steps backward. Ang relo ni Akas. Magabalit Singapulo ka steps. Nan ang relo na ho. Mabalik na siya. Siling sa Ginoo, amo ina ang palatandaan nga ginpamatian ko ang imo ako. Hapon mga utod, hapon lang. Daw hindi ito nagpati na magulan. Dito sa Luzon, inabaha. Diriya, nagainit. Ang mga sapat, nagaharap sa ngaya na ilapit. Ambot ka mo mga pangkura. Mangkot ko sa inyo, kila sa inyo nangapuyo yung ayaw sa Ginoo ko magulan. Kada kami ikalaagay, napangayo yung Ginoo, ulan na kami. Pinahanglan namon ang ulan sa panahon. Pinahanglan namon. Kaya mga tanong, sabi ninyo, dito sa Tabok Karsada, tamo na lugar panto, tinangkong, gusto lang mong laswa, ara ko, tamo to. Nagapanguha ko nito, pero magganit ang tinangkong. Ay mainit. Ay kalabanan ka na, kung white init, ano ni, naami na siya, manami sa buhok na. Pero kaya mainit, kaya bahaw magganit. Pero kay nag-ulan kahapon mo. Kung kamo nang ayaw sing ulan, ang Diyos magasarap. Mga utod, sino sa inyo, sa pag-ulan kahapon na kusog katama, nagpasalamat sa Ginoo? Maigit no? Maigit? Ginuraman doon? Ay, nagpasalamat. Sugiran ka mo. Pag-uran kahapon na kusukin, sili ko sa atong partner, luhod ka sa Ginoo. Luhod! Pasalamat sa Diyos na ang Diyos naghatag sa ulan sa atin. Ini time na may kaayuhan kag may sabat sa atong pangabuyo, hindi pagkalimti nga magpasalamat sa Diyos. Nakadungdong ako sa napulo ka mga agoon, mga kulturan. Ginayo sila ni Ginoong Hesus. Pag-ayo sa ila, naglinakat sila. Ang isa nakadungdong na may ara siya singkabalas na natubangan sa Diyos. Tag ang nakadungdong nga ito, hindi ito kaya Hudiyo. Isa kahintil nagbalik nito kay Hesus. Ang siya mo ay na, pag-abot kay Hesus, nagluhod siya, naghapa siya, nagpasalamat sa Ginoo. Ang pamangkot sa Ginoo, hindi manapulo ka kung ay. Di ng 5. Ako ng siya, na ikaw lang isa nagpalit. Mga utod, pasalamatan ng Diyos sa tanan na kaayo yan hatag sa atin. Atong iluhod ang atong mga tuhod, pasalamat sa langit. Kaya siya lang makahatag sa aton si kaayo.
hindi kayo makadawat. Mangayo pa, pero kung natakan, tayo hindi natakadumdum sa Ginoo. Ginawa tayo ko si maayong produkto. Pero sa nagabot ang produkto, hindi gani kadumdum na mag-uli sa ngiyang alad kay Gabulo. Isip pasalamat. Si Ezekias, mga kauturan, sa record sa Blang Kasulatan, sa versikulo 1 sa kapitulo 39, sa sabtong tiyon si Merodach Baladan na lalaking anak ni Baladon, hari sa Babylonia, nagpadala si mga sulat kagdulot kay Ezekias, ay nakabati siya nga nagbalatian kabagan. Sa sining panahon, wala pa cellphone sa una. So, ulihi nga mag-aabot ang balita, pero nag-abot gid ang balita, bisan ano kahinay. Ang hari sa Babylonia, isip isa ka allied nation sa Israel. Sabtong panahon. Nagpadala sa iyang sulubuhon, o sa iyang, ano panawag sila? Imisari. Kag nagdala si mga dulot kay nag-ayos sila. Pasalamat sila. Nalipay sila. Siguro sa ilang kasing-kasing namangkot sila. Ano ang sikreto ni Ezekias na nag-ayos siya? Nga ngayang balatian, inong kamatay na pero nag-ayo pagid ang among mahal. Ginsukata sila, gindawat sila ni Ezekias na malipayo. Sa versikulo 2 nagsiling, si Ezekias nagsiling sa ila, nalipay sa ila, kaginpakita sa ila, ang balay sa iyapilidhon kabutang, ang tanan-tanan mga otot. Mga kotoran, diri na sipyat si Ezekias. Sa dira na nagkadto ang mga tao, sa pagpakigsusi, ano ang rason na naayos siya? Ay, ang Ezekias niya, ginpakita niya ang iyang pagkaw. Ginpakita ang iyang mga pagtangan. Ginpakita ang kaayo siyang binharian at ubangan siyang isa. Nalimot siya sa isang kabagay na dapat ipakita dito sa mga tao na nagbisita sa kanya. Siling sa isang kanta. Ano yung siling sa isang kanta ni Simon ng sikat na Gary Ray? Ano siya kanta na? Ano ba tiyan nyo? Ang katapusan sa iyang porsyon siya kanta. Si Brother Furman, ano ganun, natin nakalok ang kanta. Sinya, ang tao'y marupong kagalimu sa Diyos na ang lahat siya. Ang tao, kung nagapangayo, nagabi at ubangan sa Diyos. Apan sa panahon nga ara na ang kayo malipat sa iyang Diyos. Malipat sa iyang Diyos. Kasalamat mo kay Tata. Yan po listo siya ng istorya sa niya to. Alin nga nabautis mo ang to ay nag-improvement ang aton siya. Di maayo ay mag-ibo kita kahanay sa kumurong sa sila. Dalayawon, inimpang hunahuna. Dalayawon ang kabalaka para sa buhat sa Diyos. Versikulo 3. Kag nagabot si Isayas na manalagna, kag namangkot kay Isayas, kay Ezekias. Ano bala ang kinsiling-siling mga tao? Kag diin sila maghalin. Nagkari sila sa aton, gikan sa duta nga malayuin sa Babylonia. Lalim mo, Babylonia, Iraq, alin sa Iraq, travel mo pakadto sa Israel, layo pa na ba yan? May mga lapad pa na, magi pa sa Kuwait sila. Abot ka sa Israel.
Layo! Siling ni Sikiyas o kung ni Isayas, sin o bala, ining mga tao. Ano bala ang ilang ginsiling? Din bala sila naghalin? Amo nang pamangkot ni Isayas. Si Sikiyas nagsabat, nagkari sila sa akon, gikan sa tuta na malayo. Siling ni Sikiyas. Gikan gid sa Babylonia. Proud na proud siyang introduce sa propeta sa Diyos ng bisita niya halin sa Babylon, mga autor. Kaya ang Babylon sa itong panahon isa sa mga powerful country sa bilog kalibutan. Bibisitahon ka lang. Bisitahan ka dito, di ka malipay. Kung si Trump magkato sa imo, ano pangatsyan mo? Ayan, kung ikaw si BBM, pero di ka lipay mo. Powerful. Malipay si Sikiyas. Pero nagmangkot si Isayas na propeta. Nagsiling siya. Ano bala ang nakita nila sa imong balay? Pinaka-striking question na ginhimo sa propeta sa Diyos isa ka hari. Ang hari malipayon ang gasiling halin sa ibang na nasyon. Halin gid sa Babylonia. May pulong gid mga siling ni Isayas ang pamangkot ano ang ilang nakita sa inyong balay. Ini nga pamangkot ni Isayas kay Sikiyas. Mahimo nga pamangkot sa Ginoo sa atong tagsa kinabuhi. Ano ang nakita sa mga tao sa imong palibot, sa imong balay? Ano ang nakita sa mga tao sa imong palibot, sa imong kinabuhi? Ano ang nakita sa mga tao sa palibot nimo, sa imong pagpanerbisyo, isip mga dentista del séptimo día? Nakita balay ka nga matinumanon? Nakita ba ikaw nga very cooperative sa iglesia? Nakita ba ikaw na wala nagareklamo sa mga buhaton sa iglesia? Ang pamangkot ang nakita siya. Isa ka striking question na himo sa isa ka alagad. Ang Biblia nagsiling. Siling pa niya, nakita nila ang tanan na yaga sa akon balay. Walay ano sa akon na bahagi na wala ko mapakita sa iya. Sa iya. Dalhin niyo. Ang sabat, nakita nila ang tanan-tanan sa akon balay. Siguro dito sa balay ni Sikiyas, may mga gamit siguro dito, mapirti ka mga nami, mga marlahalan. Siguro ang iyang salasit sa itong panahon kung baligya sa itong panahon karon siya milyon ang kandidat. Siguro ang kisame siyang balay hindi plywood. Aton karon daw si sinotahit ang kisame ta plywood. Pero pagligan lima ito, magtapak ka sa itong salon. May ano? May baras. Ano tong baras to? Agay-ay. Alin sa plywood, yawan kang silip. Diba? Siguro ang balay ni Sikiyas na nakita sa mga katauhan na halin sa Babylonia, mga utod. Siguro ang niyang hagdan sa to, hindi lang kay ordinaryo makaakoy nila. Ang mga kurtina siguro sa to, hindi lang kay amuning klasik kurtina, pinarangkan nila. Siguro, may aircon sa ilang panahon, pero may mga mabugnaw sila natapit sa ilang balay na yun. Tanan, nakita sa mata. Ang mga sulugoon, nakita nila kung paano maghulag sila. Kabalo ka mo, kung ara ka mo sa balay sa mari. Kung ikaw ni Obrada, uniform ka mo. Pag-abot sa bisita, hindi lang kayo mag-ano-ano ko. Bayog, purmado mo tanan. Ang hulag ninyo, maayo pagbutang ninyo sa mga pagkaon na ratip ko, hindi kay press lang ano, pabutang ka. Di ba? Ato ka sa mata ko ng mga restaurant, muralit, di ba? Mga mahal na restaurant, naka-uniform na lang sila.
pagkagwapo, ay kita na traw, ay ka mga witnesses. Kaya misan raw, ay nakapulan na tanaka mga, ano nang nakapol na lang? O hindi mo na mapulutan? Basta kayo nagagwapa ang laki. Ang laki kong tanan mga gwapa. Amoy ng purma sa panimalay ni Sikiyas. Siling ni Sikiyas, nakita nila ang tanan-tanan sa akong balay. Nakita nila ang bahandi sa akong balay. Bahandi meaning yung wealth. Siguro nakadundon ka mo sa unang panahon na. Sino ang presidente sa Pilipinas na in-isyuhan ng iyang Arinula Bulawan? Ay pagay? Amo itong maganda na perde pag-re-eleksyon? Si Elpidio Quirino. Yan ako mo kung totoo. Arinula mo, Bulawan. Kita gani, Arinula ka lang gani. Rain or shine. Siblang pinta. Hindi kami. Namo na. Grabe gid ang iyang. Nakita ang tagaliyang bahandi sa riko. Pero ngay mapakita ni Sikiyas ang tagiya sa bahandi. Di niya nakuha ang bahandi. Sining ni Solomon ang Diyos na nahatag sa imo kag sa akon sing abilidad na makakuha sing bahandi. Nakabasa, nakatanaw ko sa YouTube. Ang pinakasikat sa unang banda sa bilog kalibutan, kadumdum manaw. Sino ba? Sino ba yung kurang-kurang? Beatles. Pinakasikat sa bilog kalibutan mo. Nagsiling ay sa nila ka mga singers si Elton Johnson. Mga mo sila. Siling nga sikat pa kami kay Jesus Christ. Ay martitor. Patay. O padihas ni Herodes. Ay nila ginhatag ang himaya sa Diyos. Si Sikiyas, siling niya kintanaw nila ang tanan na ara sa akong balay. Pero ang nalimtan ni Sikiyas mga utod, naway niya mapakita ang Diyos na naghatag sa iyang bahandi. Naway niya nalimtan niya nga ang naghatag sa iyang ayuhan ng Diyos sa mga langit. Ang iyang bindayaw, ang iyang kaugalingan. Kuysan mautod kung kanton kita sa mga bagay-bagay sa kalibutan daw sa hambog na. Imo na haw. Kung may itugot sa Ginoo maangkon mo na, maangkon mo. Hindi, mautod. Kung amo lang ang imong ipahambog, ay kapos lang. Ang labing importante nga mapakita nimo ang Dios sa mga tao nga tungod kay ang Dios upod sa imo niyan nakaangkon ikaw sa sina. May isang tao ka magkurti. Pinalagkalmos lang yan. Wala. Kintunig sa akong sang Ginoo sa langit. Amo na yan. Gintugot sa Dios, mga kapatid. Verse 5. Si Isaias nagsiling, pamati ang pulong sa Ginoo sa mga kasundadosan, yari karon mag-abot ang adlaw, ang tanan na yara sa imo balay dalon sa Babilonia, kag ang pilas sa mga anak mo nga lalaki dalon sa hari sa Babilonia, kag mangin iunuko sila. Sang ginpakita ni Sikiyas ang tananiyang nagtangan, ang tananiyang manggad siling sa alagad sa Diyos. Ining tanan dalon ni dito sa Babilonia. Hunahuna yan si Sikiyas na mahimataboy na kay amigo sila. Pero siling sa alagad sa Ginoo, dalon ini tanan sa Babilonia. Potsing ganon kuhaon ini sa ito. Kung hindi man sa sina ang panahon, pero maabot ang panahon kuhaon sa ito. Matransfer na sa iba. Kag ang imong mga anak ng lalaki himuon na yunoko sa Babilonia. Tama ko lang sila. Imbes na imong anak turo, kung himuon ano, yunoko. Pinang yunoko, mga utod, why not mga itlog lumataw? Te, kurang.
Kung sa tingin niyo pa, ragin. Ano ba? Sabi, umubi ka. Muna. Siling siya nga, ay ang importante na mapakita natin si Jesus Christ at nga kita makita nga Kristohanan. Makita makakita na Diyos noon. Sa buhat 4, versikulo 13, katapusan teksto. Karon sa nakita nila ang pasidla ni Pedro kag ni Juan, kag nahantupan nga sila walay tinunan. Di maalam ng mga tao. Nagtimuha sila kag kilala nila nga nakikupot sila kay Jesus. Si Pedro, si Juan, mga tao nga masiling nato wala sing material posisyon sining kalibutan. Wala sila iyasing masiling nato fortuner. Wala sila iyasing manami ng mga sakyan. Bisan motor na lang wala. Apan ang pinakanami amo sini nga ang mga tao nakakilala sa ila nga sila nakikupot kay Jesus. Sila wala sing taas kay edukasyon, sila hindi maalam, at pansatira agin pamangkot sila sa mga maalam na mga tao, mas labaw pang ilang alam sa pagsabat sa tanan nga pamangkot. Ang katapusan na konklusyon sini nga mga tao, nahanto pa nila nga si Juan at si Pedro nakikupot kay Ginoong Hesus. O sing ganon, kung si Kristo kaupod naton, makilala sa mga tao nga kita mga ano, mga Diyos. Siling pa sa isang kanta, when Jesus is in the family, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Kung si Kristo yara sa sulod sa atong panimbalay, malipayong nga panimbalay. Bisan tuod, why si matamo nga kapitangan, apan nakita ang kalipay sa sulod sa panimbalay. Tungod kay si Kristo para sa atong lumon ang kalipay hindi mabakal sa kwarta. Madamo si mga tao na may mga kwarta na hindi man malipayo. No? Damo sa mga tao may mga magita sila, pero hindi sila malipayo. Tapos tatapos sa episode ni Roque Fernandez Panyo, Roque Roque. Sila yung tanawan nyo, uyaw ang atayang ministro, ang Pilipinyana sila, kining lang, mahalo tayo dito. Puro makaingon dito na. Doon natin tao. Pero di sila malipayo. Ang pamangkot kay Isaias, kay Ezekias, at ang pamangkot sa aton sinito. Ano ang nakita sa ibig? God bless. Amen.